Alright, magandang tanghali po sa inyong lahat mga kababayan. Batang Maynila to, it's. Ngayon po ay araw po ng Miyerkules, September 17, 2025. At ngayon po ay humarap si Tony Claire Castro dyan po sa Malacanang Press Corps. At durog na durog po etong si Sara Duterte. Kasi di ba biglang lumabas sa lungga si Sara Duterte, di ba? Doon na nung hearing ng budget, lumabas siya. Pagkatapos nagpang-interview. O, di ba tagal niya sa ibang bansa, palipat-lipat, papasyal-pasyal sa ibang bansa. Tapos nitong budget hearing ng Office of the Vice President, yung dapat na takdang araw, hindi po sila umattend. So kinabukasan po nun, umattend siya. At talagang siya lang mag-isa mga kababayan. Pagkatapos po nun, ay nagkaroon po siya ng pakikipag-usap sa media. At kung ano-ano na naman ang sinasabi na ito, mga kababayan. Nakakasawa na wala na tayong marinig na maganda dito kay Vice President Sara Duterte. Lahat na lang, puro puna, puro paninira sa gobyerno, puro banat sa Marcos administration. Diba? Parang wala nang kwenta mga kababayan eh. Alam mo naman siya, maraming ginagawa. Wala rin naman, gala-gala lang. So, ito mga kababayan, si Claire Castro, natanong po siya tungkol sa mga comments ni Sara Duterte at talaga sabi ko sa inyo, papakita ko sa inyo talagang durog na durog etong si Sara Duterte. Pero bago yan, silipin muna natin etong yung kapatid niya, si Paulo Duterte kasi nag-iingay po. Nag-iingay etong si Paulo Duterte. Ito mainit-init pa. Sabi ni Davao City 1st District, Paulo Duterte. Ito raw pag-resign ni House Speaker Martin Romualdez, isa raw itong cover-up move. Cover-up lang daw. O ngayon, pinalitan si Martin Romualdez tapos si Representative Faustino Boji di daw ang ipapalit. Sino ang pumili? Walang iba kundi si Sandro Marcos. Party-mate sa Partido Federal, anak mismo ng Pangulo. Palit lang ng muka pero pare-parehong bulok pa rin ang sistema. Ayan po yung sabi ni Paulo Duterte. Coming from you pa talaga. Sa iyo pa talaga nang galing. Ito mga kababayan yung basahin natin itong media release, Office of the Representative Paulo Z. Duterte, Congressional District Congressman, 1st Congressional District, dyan po sa Davao. Yung lagi pong binabaha. Okay, sabi po ni Paulo Duterte, ngayon pinalitan si Martin Romualdez. Tapos si Representative Faustino Boji di daw ang ipapalit. Sino ang pumili? Walang iba kundi si Sandro Marcos, party-mate sa Partido Federal, anak mismo ng Pangulo. Ano ito? Isa na namang cover-up move? Palit lang ng muka pero parehong bulok pa rin ang sistema. Lakihan kong konti para baka sabihin nyo, iba kasing nanonood sa atin, nagreklamo eh. Lakihan mo yung yung pinapakita mo. Galit sa akin. Ito na siguro, malinaw na siguro ito mga kababayan. So sabi, Mr. President, ano ba to? Kung seryoso ka talaga laban sa korupsyon, bakit hindi ka mag-file agad ng kaso laban sa mga tiwaling mambabatas? Hindi matatapos ang korupsyon sa iyak at bulahan lang. Patunayan naman natin, hindi lang ito puro salita. Next page. Ito, lakihan natin. Baka may magalit na naman. Galit po kasi iba sa nanonood sa atin. Pasensya na po kayo at wag naman nating sabihin sa halos 4 na taon bilang Pangulo, wala ka man lang alam sa korupsyon sa Kongreso? Nandyan mismo ang anak mo bilang majority leader? Hindi ba siya nagsumbong sa'yo? Huwag niyo naman ipalabas na lahat ng kalokohan, wala kang narinig at wala kang nakita. I call on the DPWH to come out with a comprehensive list of projects in all districts nang magkaalaman na. Tama na ang panluloko, tigilan na ang palabas. Kung gusto niyong respetuhin pa kayo ng tao, harap-harapan niyong labanan ng korupsyon. Walang sacred cows, walang cover-up, walay atik-atik. Ano po yun? Ano po yung walay atik-atik? Kung hindi ninyo kaya linisin ang sarili ninyo, mas mabuti pa umuwi na lang tayong lahat. Totoo ba? Totoo siguro to kasi galing to sa Billionaire News Channel credible naman ang Billionaire News Channel Kung hindi nyo na lang daw kaya linisin ang sarili ninyo, mas mabuti pa umuwi na lang tayong lahat. Wala ka naman lagi, di ba? Hindi ko alam kung asa ka ba lagi. Hindi ka na nakikita dyan sa Kongreso. Nung umattend ka, nakita ko nung una, nung nagkabutuhan, bigla kayong nag-alisan nung kasama mo, kapamilya mo, kapartido mo. Tapos, ayun, wala ka pa nagagawa. Gusto mo, umuwi na naman. Umuwi na lang daw tayong lahat. Wala na nga ginagawa Tapos,
atat na atat pa umuwi. Parang si Sara Duterte rin, tinatanong siya, no? Paano nyo ba binabudgetan yung ano? Paano po nyo binabudgetan yung biyahe ninyo at kasama po ninyo ang inyong mga security? Tapos ang sagot ni Sara Duterte, pwede po magtanong, o pinayagan siya, kapag anak niyo po ba si Saldico? kasi si Reni ba yan, yung isang batang kongresista, Reni ko ata, sabi, kamag-anak niyo ba si Saldico? Tinatanong siya, paano ba binabudgetan yung mga travels niyo kasi lang yan, daming travel nito kasama yung mga security. Ang sagot niya tanong na kamag-anak niya ba si Saldico? wala talaga sa ayos ng vice presidente natin. Parehas sa kapatid niya. Kung wala daw mangyayari, hindi nyo kaya linisin sarili niyo, mas mabuti pa umuwi na lang tayong lahat. Atat talaga umuwi. Wala na nga nagagawa sa Kongreso. Atat pa umuwi. Ayun, may banat na naman sila dito sa gobyernong Marcos. Eto yung mga kababayan, gusto nila paalisin si Martin Romualdez. Mag-resign ka na, speaker. Tapos ngayon, nag-resign, may problema pa rin. Ano ba talaga gusto ninyo? Dati gusto nyo mag-resign si Martin Romualdez, umalis ka na sa pwesto. Ngayong umalis na, may problema pa rin, wala pa rin katapusan. Kaya sabi ko sa inyo, kahit anong gawin ng administrasyong ito, hindi po matutuwa, hindi po masisiyahan, hindi po magiging happy. Ito pong mga Duterte. Ito pong mga didilis na ang utak ang kitid-kitid kaya nga dilis eh. Hindi po talaga sila matutuwa kahit anong gawin. Nag-resign, di ba? Rally sila eh. Romualdez, resign, Romualdez. Ngayong nag-resign, meron pa rin problema. Ano ba gusto nyo mangyari? Baka gusto talaga neto ni Duterte, talagang umuwi na lang sa kanila kasi sabi niya, di ba? Kung ganyan lang, di mag-uwian na lang tayong lahat. Ganun na lang. Alam niyo, pinakamaganda, buwagin niyo na lang yung Kongreso. Buwagin nyo na yung House of Representatives. Buwagin nyo na yung Senado. Pare-parehas lang naman kayo dyan. Walang iya talaga itong mga ito. Ayan, sabi ni Paulo Duterte. Kung makapagsalita, kala mo pagkalinis-linis. Okay, so ito. Punta na tayo dito sa press briefing. May mga tanong yung reporter na talagang sabi ko sa inyo ay durog na durog. Ito pong si Sara Duterte. Okay, Madam Claire Castro, pasok. Good morning, Yusek. Sabi po ni BP Sara, dapat daw po agad na inaksyonan ng Pangulo yung flood control mess instead na hintayin daw po yung magiging findings ng ICI. And ang sabi po niya, and I quote, kung ikaw, presidente ka, tapos alam mo na kung ano ang nangyayari, makikita mo, based on the budget, kung paano binababo yung pera ng bayan. Mag-aantay ka pa ba ng commission o truth commission o ano pang commission? Okay. Unang-una po, di po natin alam kung kung siya po ba ay matagal na nagstay sa isang kuweba at hindi niya nalalaman. Ano ba talaga? Matagal ba nagstay sa kuweba to at hindi niya raw alam yung nangyayari? Okay talaga to si Madam Claire Castro. So, matagal ka nasa kuweba, kaya hindi mo raw alam yung nangyayari. Ang mga nagaganap at hindi niya nalalaman kung ano yung agarang isinasagawa ng ating Pangulo. Kasi nga daw, hindi alam kung sang kuweba. Kung saan kuweba nang galing itong si Sara Duterte. At hindi alam yung nangyayari. Talagang talagang kuweba talaga. But ano ba to? Taong ano ba to? Ano ba to? Anong tawag doon? Sa tao sa sa kuweba, cave woman ba to? Kaya hindi niya alam yung nangyayari dito sa bansa. Lakas din mang-asar nito. Ito ni Madam Claire Castro eh. Siguro po kakailanganin niya na po ng mataas na grado na salamin or kaya hearing aid para madinig niya kung anuman ang lahat ng ginagawa at mga inuutos ng Pangulo. Magpaano ka na raw ng salamin. Madam Vice President Sara Duterte, magpagawa ka na raw ng salamin, yung maganda yung grado, yung malinaw na malinaw para nakikita ninyo ang ginagawa ng Pangulo. O kaya kung kayo nabibingi, magpakabit na raw kayo ng hearing aid. Sabi ni Madam Claire Castro kasi hindi nyo nakikita yung ginagawa ng Pangulo eh. Kasi nandun na kayo sa kuweba eh. Ano ba ginagawa nyo dun sa kuweba? Ano ba ginagawa nyo dun sa kuweba? At paglabas ninyo, magsasalita kayo ng kung ano-ano. Kaya naman pala dahil nga hindi nyo alam yung nangyari kasi sabi nga ni Madam Claire Castro malabo na ba mata ninyo?
Nabibingi na ba kayo? Di mag-hearing aid kayo at magpagawa na kayo ng magandang salamin para malinaw, para makita ninyo ang ginagawa ng presidente. Oh, Sa mga law enforcement agencies, sa mga investigating bodies, kasama na po ang pagbuo ng ICI. Uulit-ulitin po natin, dahil paulit-ulit naman po lamang ang sinasabi na issue ng Vice Presidente. Ang pag-iimbestiga po ay hindi po kailangang isang araw lang. Hindi po naniniwala ang Pangulo sa isang EJK style, walang imbestigahan, libingan ang hantungan. Ang gusto ng Pangulo, due process. At hindi po dapat lamang na puro salita or kaya pangako. Matatandaan natin na may nangako noong nakaraang administrasyon, 3 buwan hanggang 6 na buwan ay masusugpo ang korupsyon. oo, nadamay pa tuloy tatay mo. Binanata na tuloy ni Madam Claire Castro yung Duterte administration. Oh, Kung meron naman pong sistema ang Vice Presidente, kung paano agara masusugpo ang korupsyon na ito, sana po ay hiniling niya na rin po ito at ibinigay sa kanyang ama. Pero bakit hindi kaya? Siguro ito ang dahilan. Ito matindi. Ito matindi mga kababayan. Merong ibubulgar si Claire Castro. Hindi rin nasugpo ang korupsyon noong panahon ng nakaraang administrasyon. Dahil umamin mismo ang dating Pangulo na siya mismo ay kurap. Naka. Ayan o. Inamin daw ng Pangulong Duterte na siya raw ay corrupt. Ayan o. Diyan sa speech sa Philippine Chinese Charitable Association. O, inadmit niya na siya ay corrupt. O, doon daw sa video, sabi ni Duterte, I hate corruption, hindi ako nagmamalinis. Marami rin akong nanakaw pero naubos na. So, wala na. Ano ba yan? So, inamin pala ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na marami rin siyang ninakaw. Alang, ubus na. Alang nga. Paano mga masusugpo ang korupsyon? Salta ng salita si Sara Duterte, sugpuin ng korupsyon. Kahit si Pulong Duterte, sugpuin ng korupsyon. Paano nyo nga masusugpo ang korupsyon kung yung mismo tatay nyo umamin na siya ay isang korrupt? Anak ng teteng kayo mga Duterte. Nananawagan kayo. Nalabanan ng korupsyon. Abay yung tatay nyo hindi nyo sinabihan. Siya pala mismo nagsabi, korrupt siya. Kaya sabi ko sa inyo parang kung magsalita itong mga ito, kala mo pagkalinis-linis, yun naman pala, yung tatay nila mismo, inamin na siya'y corrupt, marami daw siyang ninakaw, pero ubus na. Naubos na. Walang iya. Inamin niyang nagnanakaw siya, pero naubos na. So, ito pong article na to ay 2017. Halos mahigit 1 taon na nakaraan bago after siya mangako na 3 buwan hanggang 6 na buwan matatapos ang korupsyon. Sasabihin natin kung ano sinabi niya rito, and I quote, hindi ako nagmamalinis, marami rin akong nanakaw, pero naubos na. So wala na. End of quote. So, 2017 ito, sana naibigay na rin niya sa kanyang ama kung paano agarang masusugpo ang korupsyon. Ma'am, isa na lang po. Ma'am, hinaman po ni VP Sara ang Pangulo na mag-conduct po ng lifestyle check sa mga miyembro ng Kongreso. And I quote again, ma'am, sabi po niya, mag-lifestyle check ka na dyan sa mga congressman at sa mga staff nila. Ang dami dyan, may bahay sa abroad. Ano pang investigative body ang kailangan mo? Tanungin natin, may moral ascendancy ba ang Vice Presidente pagdating sa usapin ng korupsyon? Yun lang po. Ayun lang ang tanong. Di ba? May moral ascendancy ba itong Vice Presidente para magsabi na itong Marcos government ay corrupt? Meron ba? May moral ascendancy ba? Kaya sabi ko sa inyo bago kayo magsalita, siguraduhin niyo muna yung sarili ninyo malinis. Parang si parang isang senator din dyan kung mambuli na mga resource person, kung magsalita, isa rin. Kung magsalita, panay Biblia sinasabi. Kala nyo ang gagaling, ang tatalino, maka-Diyos. Pero tingnan ninyo. Meron ba sila mga moral ascendancy para magsalita ng ganon? O, ganon din si VP Sara. Bago siya magsalita ng ganon, siguraduhin niya muna na may moral ascendancy siya. Diba?
Kasi dakdak ka ng dakdak, yung sinasabi mo, bumabalik sa'yo, turo ka ng turo, hindi mo alam, yung mga daliri na iba, nakaturo sa'yo, mas marami pa. Kaya, yung mga kupal dyan, okay, masyado magmamalinis. Ito pa mga kababayan. Pahabol ko lang ma'am yung tungkol sa opinion ni VP Sara tungkol sa ICI. She was asked if this is too little too late. And her answer was, and I quote, actually hindi na siya too little too late. Nothing na nga siya. Nothingness na ang ginagawa ngayon. May nakita po pala tayo ibang talent ng Vice Presidente. Magaling po pala siyang magpatawa kahit hindi siya komedyante. Sabi ko sa inyo, durog na durog itong si Sara Duterte kay Claire Castro. Magaling pala magpatawa to kahit hindi komedyante. O sabi ni Claire Castro, patawa raw itong ating Vice Presidente. Bakit? Well, anyway, ang Pangulo umaaksyon, gumagawa, nagtatrabaho. Nakikita po ng taong bayan kung paano po ba ang pagtugon ng Pangulo sa mga hinaing ng kababayan natin, especially tungkol sa maanumalyang flood control projects. Pero, nakikita ba ito dahil ang sabi ay kawalan? Kung ikukumpara ba sa nakaraang administrasyon na nagsabing corrupt, mismo ang Pangulo at maraming ghost projects, ano ang itatawag natin sa panahon na yon? Living hell? Alright, so yan, matinding binitawang salita ni Claire Castro. Yung nakaraang administrasyon daw ay living hell. Inamin mismo ng presidente siya ay corrupt, siya ay nagnakaw, maraming ghost project. So living hell. Yung sinasabi ni Sara Duterte ngayon, sinisita niya ang Marcos government, ba't hindi niya sinita tatay niya? Sinasabi ni Paulo Duterte ngayon, ba't hindi niya sinabi sa tatay niya? Na inamin mismo na corrupt siya, marami siyang ninakaw. Kaso ubos na. So yun mga kababayan, yung nangyari kanina, grabe talagang durog na durog itong si Sara Duterte. Palampakan natin si Madam Claire Castro. Ang lakas mo mga asar, ma'am. Durog na durog. Etong si VP Sara Duterte. Maging etong si Paulo Duterte. So yun mga kababayan, isa na namang banat. Hindi lang pala isa, marami palang banat ang ginawa itong si Madam Claire Castro dito kay Sara Duterte. Kasi naman Sara Duterte, wala nang ginagawa, puro padakdak eh. Hindi na lang manatili dun sa kanyang kuweba eh. Ito ka na lang sa kuweba mo, ma'am. Kasi mas tahimik ang bansa pag nandun kayo sa kuweba eh. Kasi pag lumalabas kayo, ano lang sinasabi nyo eh. Di ba? So ilan po muna mga kababayan ang ating update. Tutok-tutok lang po dito sa Batang Maynila to sa iba pang balita. Ingat po tayong lahat. God bless po.